Hi, ako si Hens. Halika at samahan niyo ako sa talaking local succession. Ang local succession ay nangyayari kapag ang isang pwesto sa gobyerno ay nababakante tulad ng mayor, vice mayor, governor at etc. Ito si Dante, isang politiko na tumakbo sa eleksyon bilang mayor. Ngunit siya ay nahuli at dinala sa ibang bansa kamakailan lamang upang litisin ang kanyang kaso. Sabihin nyo kung saan siya dalahin. Sa kabutihang palad, si Dante ay nanalo sa eleksyon. Ngunit paano siya magiging mayor kung hindi siya makakapag-take ng oath? Dahil siya ay nasa ibang bansa. Anong mangyayari? Tara, alamin natin. Ayon sa Local Government Code, nangyayari ang isang permanent vacancy kapag ang isang opisyal ay hindi makakapagpatuloy ng kanyang termino. For example, sila ay na-promote, nag-resign, sumakabilang buhay, na-disqualified, at natagkal. Kung si Dante ay hindi papayagan ng International Court na mag-take ng oath, maaring ang seat vacancy ay maganap. What happened to my support? Dahil binibigyan lamang siya ng 6 na buwan upang makapanumpa sa kanyang katungkulan, ayon ito sa Omnibus Election Code ng Pilipinas. At kung hindi siya makapag-take ng oath, ay dito na magsisimula ang local succession kung saan itatanghal na bakante ang kanyang pwesto. Dahil bakante na ang kanyang pwesto bilang mayor, aakyat bilang mayor ang nanalong vice mayor, na anak rin pala ni Dante. Oh my God! Wow! Pero, kung parehas na mabakante ang mayor at vice na pwesto, ang may pinakamaraming boto na konsehal ang aakyat sa pwesto. Pero kung magkasing dami ang boto, ay gagawa sila ng isang palabunutan. Ngayon, kung nakaupo na siya, ilang taon nga ba siya dapat manungkulan? Ito ay kung ilan ang taon na natitira ng nabakanting pwesto, ay ganun lamang rin katagal ang kanilang panunungkulan. Pagdating naman sa kapitan ng barangay, ay ganyan lang rin ang mga pangyayari. Yun lamang at maraming salamat.